yung mga ganyan joke, ha? Mag-joke ka ng ganyan threat sa mga institusyon, sa mga opisyal. Pwede kayo ikulong dyan, ha? Pwede kayo ikulong. Lalo na, sinabi ni Vice President, hindi yung joke. No joke. Oo, grabe yun. Diba? Talagang in-specify niya, hindi ito biro. Tapos ngayon, biglang bawi. Ano ba naman daw ang mamanahin niya? Ano ba naman ang daw mamanahin niya kay Presidente, kay Lisa Marcos, kay Speaker? Ano naman daw nakaw na yaman ang kanyang mamanahin? Umaatras lang, pumipitik pa di ba? Parang sa boxing, umaatras pero sumusuntok eh. Alam mo yun, umaatras ka lang, babato pa. Offensive retreat. Pero sa akin, wala yan eh. Kasi naging magkakampi kayo for a while eh. Kung meron ka palang issue na nakaw na yaman sa kanya at meron man talaga silang ill-gotten wealth ayon sa Supreme Court, bakit ngayon ka nagsasalita? So wala kang moral high ground to speak of. Diba, napanood mo pa yung isang video niya? Yung kasunod niyan, yung mga video na yan, diba, yung binabanatan niya si Speaker Martin Romualdez. No? Meron pang ganun eh. No? Alam naman pala niya. Ba't ngayon lang niya sinasabi? Ibig sabihin, medyo pagsususpetsahan mo yung kanyang mga sinasabi. Dahil mahigit 2.5 taon na eh. Yung kanyang mga sinasabi dun sa kanyang video. Kasunod niyang threat na yan. No? Medyo, nung pinapanood ko, ninenervyos ako eh. Dahil ang dilim-dilim ng paligid. Tapos nanlilisik yung mata. Diba? Tapos may naglalakad sa likod. Diba? Hindi ko gugustuhin makaawa yon, no? Kaya unawain nyo na, deep fake yon. Ganun ba? Na feeling ko nakaupo siya, nakasalampak siya sa sahig eh. Kasi may lumalakad-lakad sa likod niya eh. Tapos madilim, di ba? Okay. Akala ko may ka-holding hands. Hindi, parang ang dating nga sa akin, parang Blair Witch Project eh. Yung movie. Oo nga. Yun, naisip ko yun. No? Diba? Yung parang Blair Witch yung dating eh. Yung camera nasa baba, diba? Tapos lilingon-lingon na gano'n, diba? At may nagsasabi mahina raw yung audio niya. Parehas pala tayong wavelength. Ayoko sabihin na parehas ang wavelength. Makakasama sa akin yan. Magkakaroon ako ng reputational hit and damage. May nagsasabi rito mahina raw yung mic niya. Opo, mahina yung mic ni Senator kasi naka-iPad lang siya. Sabi ko pwedeng lakasan yan pero hindi po siya maalam sa gadgets at wag niya nang pakialaman dahil baka mawala pa siya. Tsagain na lang po natin. Pasensya na po. Wala dito yung aking laptop eh. May nag-uwi. Hindi po niya kasi kasama si Lablab para ayusin yung kanyang audio. Yan ang problema rito. No? Kaya gine-guess ka na nga, sinisiraan ka pa. No? Yan ang problema rito eh. Yan ang problema rito. Paninira ba yung sabihin na Lablab? Ano ba yan? Ang hirap kasi pa sa mga tao, pag may tinatago, may kinukubli, talagang ganyan ang reaksyon. Pinatulang ko lang yung tanong niya kanina. Dahil pinatulang ko lang dire-diretso na. No? Eto. Kumusta naman yung response ng Malacanang dito? Ang sinabi lang, sumagot yung PCO. Diba sinasabi, nirefer na yan sa PSG. Tapos yung sinabi ng Vice President, unequivocal. Clear and unequivocal. Yung pananakot. Ibig sabihin, kung bluff man yun, kinagat. Pero hindi siya bluff, sa gigil, di ba? Nanlilisik yung mata eh. Iba eh, no? Gigil eh, no? Pero, ano dapat mag-response sa Malacanang dito? Hindi, naglabas ang PSG ng statement. Naglabas din ang Armed Forces of the Philippines. Tingin ko, nung nabasa ni Vice President Sara, yung statement ng Armed Forces of the Philippines, nahimasmasan siya. Kaya naglabas siya ngayon ng bagong video na wala naman daw siyang threat. Wait. Pwede bang ganun-ganun na lang yun? Pwede bang ganun-ganun lang yun? Di ba nung panahon nila, nagkakaso sila sa mga ganyan? Oo. Talaga. Totoo yan, no? Kaso nung nabasa niya yung statement ng AFP, medyo hindi ko naman sinasabing ninervyos. Nahimasmasan siya, no? Kaya binawi niya. Wala naman daw siyang death threat, no? Pan lang daw 'yon tungkol sa my murder, no? Medyo ano yung may kasabihan, 'di ba? Tell that to the Marines. May kasabihan na ganoon, 'di ba? Oo nga, no? Ang problema, saan ba nakatira 'tong mga 'to? Pag may sinabi ka na, lumabas na sa internet, hindi mo na mabubura 'yon forever. Diba?
Hindi mo na mabubura yun. Parang ilablab. Nakaukit na yan. Ayan na naman. Pabalik na naman tayo ng pabalik dyan. No? Ayan. Sabi ko na nga sinasabi ko na nga na pinapatawa ko lang si Senator Trillanes. Paliwanag ng paliwanag. Tumawa naman, no? Baka sabihin na naman itong host, tell that to the Marines. Inunahan ko na. Baka ino naman ang sabihin eh. Ang sarap talaga pag kontrolado mo yung conversation, no? Naglagay ka ng patibong, tumalon siya, nagpaliwanag na mahaba. Sige, tuloy. Oo. Yan, di ba? Kaya, yun, yung sinasabi ko nga kanina, no, na nag-meltdown, na nag-unhinged, mukhang yun yung tunay niyang karakter eh. Yun yung tunay niyang personality. Yung nakikita natin, parang yun yung pagpapanggap. Yun yung contrive, di ba? Pag may mga ganyang mga sitwasyon, lumalabas yung tunay. Di ba? Lumalabas yung tunay. Yung nanununtok ng sheriff, yun yung tunay eh. Yung nanununtok ng sheriff. No? Hindi, sapat ba yung response dito ng AFP, ng PSG, at saka ng Malacanang? Di ba dapat magsalita na rin dito mismo yung presidente? Ikaw ba naman yung pagbantaan na ipapa-assassinate ka yung asawa mo at saka yung pinsan mo? Pinapahukay nga yung tatay ng presidente at itatapon sa West Philippine Sea. Di nagsalita yung presidente. Di ba? Ito, ikaw na eh. Hindi, tsaka kahit ikaw, yung first lady, tinreten. Oo nga. Ikaw ba, pag tinreten yung misis mo, aba, mo na lang ba? Po. Di ba? Maghahalo ang balat sa tinalupan, di ba? Teo, munti ako madulas eh. Po. Di ba? Di ba maghahalo? Medyo hindi ko alam kung magiging reaction ko dahil wala naman ako misis. Meron namang love. Di ba? Ako, gusto ko na mag-move forward pero talagang binabalik eh. Ako, wala. Ikaw yung nagbabalik eh. Ako, moveon.com na ako eh. May mga trolls ngayon dito. Nakakatawa yung mga trolls eh. No? Talagang... Talagang inaabangan ka. Grabe mga... Yung alam mo troll kasi wrong spelling eh. Yung Llamas, L-Y-A-M-A-N. Tapos yung bugok, naging bigok. I-block na natin si Alvin Ocampo. Ayan. Okay. Hindi nga, in this case, no, can the president afford to be quiet? Yung let other people speak for him. Napakalakas ng banat sa kanya ng vice president eh. Can he maintain that good boy guy next door image sa harap nitong ganitong monstrous attack sa kanya? Baka maglabas ulit ng statement si Sandro. O baka isang anak naman. Oo. Ganon. Oo. Baka maglabas ulit si Sandro. Pero mukhang yung presidente talagang conflict averse eh. Diba? Talaga. Oo. Ang hintayin natin yung statement ni First Lady. Oo. Gaganti yun. Okay. Pero grabe, no? Imagine niyo, no? Parang napaka-surreal na itong mga nangyayari sa atin. Kahit na... Surreal ba yun? Surreal. Akala ko surreal. Di surreal. Pinay tayo eh. Surreal. Napaka-surreal, no? Surreal. Sa amin kasi na mga lumaki sa Canada, so we say it as surreal. Okay. Surreal. Okay. Yeah. Anyway. Bago ako natutunan ngayon. Surreal. Hindi kasi kahit na-numb na tayo sa mga ganitong klase ng mga pag-uugali, kabastusan in public nung 6 na taon na panghuling tatay niya. Tapos 'di ba bago 'yon, nakita naman ng lahat, marami yung video nung nanapak siya ng sheriff, 'di ba? So, kahit alam na natin na ganun yung mga Duterte, iba pa rin eh. Tama. They never fail to amaze me, 'di ba? Or they always outdo what they had done before. Tama, diba? Tama. No? Pero ang medyo nahihirapan ako na ipagpag yung kanilang pagtumbling. Banat si Digong kay BBM, bawi. No? Banat uli, bawi uli. Banat uli, bawi uli. Banat uli, bawi uli.
Ngayon, si Sara naman ang bumabawi. Banat, tapos bawi. Diba? Yung hindi ko ma-imagine, paano nila babawiin yung sinabi nila within such intensity, no? Kahapon lang. Diba? Kagabi lang eh. Hindi pala kakaisang araw eh.